Nagtatrabaho si Ari sa isang restaurant. Matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho dito, kaya't malaki na rin ang tiwala ng boss niya sa kanya. Isang araw, napadaan si Boss Arthur sa restaurant. "Good morning, sir." Pati naman ni Ari sa kanyang boss na si Arthur. "Good morning, Aris. Kumusta pala dito sa restaurant? Balita ko, tumataas ang sales ah. Nakita ko yung report at talagang kada buwan, tumataas ang kita." Bungad naman niya kay Ari. "Opo, sir. Ginagawa ko po ng maayos ang trabaho ko, kaya mananatili pong maayos ang restaurant niyo." Sagot naman ni Aris. "Tiwala naman ako sa iyo, Aris. Sa sipag at galing mo. Kaya nga kahit bihira lang ako makadaan dito sa restaurant, hindi ako masyadong nag-aalala dahil nandyan ka naman. Kaya salamat, Ari. At sa pag-aaruga mo sa negosyo at sa mga tao ko." "Wala pong anuman, sir." Masayang sagot naman ni Ari. "O paano? Mauna na ako at marami pa akong dapat asikasuhin. Dumaan lang ako dahil na-cancel kanina yung isang meeting ko para sa isang investor sana." Paliwanag pa nito. Okay po sir, ingat po kayo." Sagot ni Ari. "Ikaw nang bahala dito, Aris ha. Aalis na ako." Paalam ulit dito. Dahil sa tagal niya sa trabaho, siya na rin ang kanang kamay ni Sir Arthur sa negosyo. Sa totoo lang, malupit si Aris sa kanyang mga staff. Ngunit kung kaharap si Boss Arthur, ay parang santo itong makitungo sa mga staff ng restaurant. Isang araw sa kitchen nang pumasok si Ari. "Oh, bakit nandito pa yung mga gulay at di pa nahihiwa?" Tanong nito. "Sir, pasensya na po kayo. Tumulong po kasi ako kanina sa labas para mag-serve ng mga pagkain. Marami po kasi tayong customers." Paliwanag ng isang staff. Ganun. Kaya naman iniwan mo muna to." "Iniwan mo na wala malang taklob. Nakabuyang-yang oh. Lahat kayo, may kanya-kanya kayong gawain. At ikaw, dito ka naka-assign sa kitchen niya, patulong ng chef. Anong ginawa mo? Nagpabaya ka sa dapat mong gawin." Pasigaw na sabi ni Ari. "Sir, pasensya na po talaga kayo. Hindi na po mauulit, sir." Pagmamakaawa pa ng staff. "Siguraduhin mo lang, isang pagkakamali mo pa, masisisante ka na. Nagpapasweldo kami dito, hindi para sa mga palpak niyong trabaho. Kaya ikaw, basta ka na lang matatanggal ka na." Sigaw ni Ari sa isang staff. "Naku, akala mo naman napakagaling niya. Kung umasta, akala mo naman siya yung may-ari nito. Kanang kamay lang naman siya ni Boss Arthur." Saad ng isa sa mga staff. "At akala mo, santo kapag nandito yung boss natin. Pero kapag hindi, iba rin ang ugali eh. Grabe, hindi lang ako nangangailangan ng pera. Matagal na akong lumipat ng trabaho. Kaso, sayang malaki yung sweldo dito eh. Kahit ikumpara mo sa iba, kaya talagang magtiis ka na lang." Saad ng isa pa. "Hayaan niyo na po. May point naman po si Sir Aris. May kanya-kanya tayong posisyon sa trabaho. Nakalimutan ko lang kasi naiwan ko tuloy yung trabaho ko dito." Malungkot na sagot ng isang staff. "Tama lang naman yung ginawa mo. Dahil kung hindi ka tumulong mag-serve ng mga pagkain nila, baka marami nang umalis na customer o magreklamo dahil sa mabagal na service. Hayaan na lang po natin." Matagal nang nagtitiis ang mga empleyado dito sa ugali ni Sir Ari na hindi naman alam ng kanilang Boss Arthur. Kinabukasan nga ay mainit na naman ang ulo nito sa isang staff ng kitchen. "Ikaw na naman. Alam mo, dapat talaga tanggalin na kita dito eh. Una, iniwan mo yung mga gulay dito na wala malang taklob. Ngayon naman, overcook yung mga gulay. Alam mo naman gusto ng mga customer na half-cook lang ang mga gulay para malutong kapag kinain." Sigaw nito. "Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po sinasadya." Paliwanag ng staff. "Sasagot ka pa?" Sigaw ni Ari. Kaagad namang pumasok ang gwardiya sa kitchen upang sabihin na dumating si Boss Arthur. "Sir Aris, andyan po si Boss Arthur. Kararating lang po." Saad ng gwardiya. "Sige, palabas na ako." Sagot niya dito. "Umayos ka na. Babalikan kita mamaya."
Pagbabanta pa niya sa isang staff. Palabas na ng kitchen si Aris nang makasalubong niya si Boss Arthur. "Magandang araw, Boss Arthur," bati ni Aris. "Magandang araw, Aris. Dumaan lang ako ulit. Nagugutom kasi ako. Katatapos lang ng isang meeting eh." Sagot nito. "Sige boss, paghahanda ko na po kayo." Sagot agad nang biglang may tumawag sa kanyang customer. "Sige, unahin mo muna yung customer, Aris." Sagot ni Boss Arthur. "Sige boss, sandali lang." Kaagad namang nilapitan ni Aris ang matandang customer at nakahanda na mga magsusumbong na ang kanyang staff na pinagagalitan ni Aris. "Good morning, Boss Arthur." Saad nito. "Good morning din. May gusto lang po sana akong sabihin tungkol kay Sir Aris." "Ah, sige, ano ba yun?" Nagtatakang tanong ni Arthur. Nang bigla namang papalapit na si Aris sa mga ito. "O ano yung sasabihin mo?" Tanong ulit ni Boss Arthur. Sasabihin ko po sana si Sir Aris. Talagang napakasipag po sa trabaho. Kaya ayun po, mataas po yung sales at maraming customer." Sagot ng staff. Yun pala. Akala ko naman kung ano na." "Oo, masipag talaga yang si Sir Aris nyo. Kaya sa kanya ko talaga pinagkakatiwala yung negosyo." Sagot nito. "Mauna po ako, Boss Arthur." Agad na nagpaalam ang staff habang nakatingin kay Sir Aris niya. Nakaalis na ang staff at nagpunta sa kitchen at naiwan na lamang ang dalawa. "Sir, eto na po yung pagkain nyo. Kumain na po muna kayo." Habang niaabot ni Aris ang pagkain. "Sige, salamat Aris." Sagot nito. Mabilis naman kumain si Boss Arthur at nagpaalam na rin agad. "Aris, mauna na ako. May meeting pa ako sa susunod na investors eh." Paalam ni Boss Arthur. "Sige boss, mag-ingat kayo. Ako na pong bahala dito." Sagot naman ni Aris. Nang makaalis naman ang boss, saka naman bumalik sa kitchen si Aris. "Ano? Talagang may balak ka pang magsumbong kay Boss Arthur? Ano? Akala mo may maniniwala sa'yo? For your information, lahat kayo, sa tingin nyo talaga sa inyo maniniwala si Boss Arthur? Ipapaalala ko lang kanang kamay ako dito. Kaya wag nyo na akong susubukan." Pananakot ni Aris. "Oo, magsusumbong talaga ako. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa amin. Hindi ko na matitiis ang kasamaan ng ugali mo. Magre-resign na ako. Ayoko na sa bulok mong sistema." Sigaw ng staff. "Aba, sinong tinatakot mo? Mag-resign ka. Hindi kailangan ng restaurant na to ang tulad mong palpak. Sino bang nawalan ng trabaho? Hindi naman ako. Kaya go, umalis ka na." Sigaw ni Aris. "Talagang aalis ako." Sigaw din ng staff. Pagkaalis nito, kaagad namang nagsalita si Aris sa natitirang staff. "Kaya kayo, kung ayaw niyo na patakaran ko, umalis na kayo ngayon na. Hindi kayo kawalan, tandaan niyo yan." Sigaw nito, sabay alis sa kitchen. Napuno na talaga yun. Palagi rin kasing napapag-initan ni Sir Aris. Saad ng isang staff. "Oo nga, kahit naman sino, puno na rin talaga eh. Tulad ko, di ko magawang mag-resign dahil may mga anak ako na pinapaaral. At malaki kasing sahod dito kumpara sa ibang restaurant." Sagot ng isa. "Kahit ako din naman pre, kailangan ko ng pera." Saad ng isa pang staff. Kinabukasan naman, marami ang customers. Talagang mahaba ang pila dahil sa sarap ng mga dishes na sinuserve nila. "Bilis-bilis ang mga kilos, maraming customers ngayon. Huwag kayong magpabaya sa trabaho." Sigaw nito. "Sir Aris, wala na po tayong stocks ng mga meat at mga gulay." Saad ng isang staff. "Ano? Bakit paano nangyari yun? Naka-order na ako kahapon pa lang yan." Sagot ni Aris. "Sir, absent po kasi kahapon si Troy. Siya po yung naka-assign na umorder eh. Ngayon lang din naman po namin nakita na wala na po. Kaya hindi rin po kami naka-order." Sagot nito. "Hay naku! Anong gagawin natin ngayon? Kailangan sa palengke muna pumili para maipandagdag natin."
Sige sir, ako na po Sir Aris yung pupunta sa palengke para bumili ng mga kulang. Saad ng isang staff. Sige, bilisan mo ha. Baka doon ka na tumira. Pakibilisan lang. At bukas, kapag pumasok yung si Troy, pakisabi na ngayon pa lang susante na siya. Wala na siyang trabahong babalikan pa. Sigaw nito. Kaagad namang natapos ang araw na yon at nakaraos naman kahit papano. Kinabukasan naman, maagang pumasok si Troy. Pare, kahapon pa lang, sinisisante ka na ni Sir Aris. Nakalimutan mo yatang orderin yung mga stocks na ingredients. Saktong ang dami pa namang mga tao kahapon. Kaya galit na galit. Pinapasabi na sisante ka na daw. Ha? Eh pare, urgent yun. Nag-absent ako kasi sinugod sa ospital yung anak ko, pre. Malungkot nitong sagot. Ganun ba? Pare, alam mo naman yung ugali ni Sir Aris. Maya-maya nga ay dumating na si Sir Aris. Oh, anong sabi ko sa inyo kahapon? Kapag pumasok ni si Troy, sabihin niyo si Santi na siya. Bakit nandito pa yan? Galit na sabi ni Aris. Sir Aris, pasensya na po kayo. Talagang kahapon, kailangan ko lang umabsent eh. Sinugod po kasi yung anak ko sa ospital. Huwag niyo naman po akong tanggalin. Kailangan ko po ngayon ng trabaho. Marami rin pong niresetang gamot. Pagmamakaawa ni Troy. Wala akong pakialam kung sinugod sa ospital yung anak mo. Kahapon, buti nakahanap kami ng pagbibilhan ng mga agarang mga kailangan sa kusina. Eh paano kung hindi? Eh di malamang, maraming customer ang mag-aalisan sa restaurant. Kaya hindi na, sisante ka na. Saad nito. Wala ka talagang awa. Tao ka pa ba? Napakasama ng ugali mo. Balang araw kakarmahin ka rin. At hindi habang buhay nandito ka. Matatanggal ka rin pagdating ng panahon. Sigaw ni Troy kay Aris. Umalis ka na. Napakarami pang sinasabi. Lakad, alis dito. Panunudyo pa ni Aris. Dahil dito, kinailangan naman niya ng bagong empleyado at naglagay sila ng urgent hiring. Nagkataon naman na naghahanap ng part-time job ang anak ni Boss Arthur na si Rain. Hello Dad, naghahanap ako ng part-time job eh. Bored na kasi ako dito sa bahay. Pwede ba ako sa restaurant? Tanong nito. Aba, oo naman anak. Pwedeng-pwede. Oh, tatawagan ko na lang si Ari. Siya yung kanang kamay ko doon para mag-apply ka. Sagot ng daddy niya. No, Dad. Huwag niyo na lang pong sabihin na anak niyo ko. Ayoko naman po na may special treatment sa akin dahil anak niyo ko. Sabi ni Rain. Okay, son. Ikaw ang bahala. Sige, Dad. Ipapasa ko na lang po yung resume ko. Nakita ko hiring eh. Sagot nito. Kaagad namang nagpasa ng resume si Rain. Manong guard, mag-a-apply po ako. Ah, applicant. Sige, pasok ka lang. Diretso ka na para mapasa mo kay Sir Aris. Sagot ng gwardya. Kaagad namang pumasok si Rain at nakita si Aris. Good morning po, mag-a-apply po. Sabay abot ng kanyang resume. Ah, college student ka? Part-time job? Sige, sa loob ka ng kitchen. For the meantime, dishwasher ka. Saad nito. Sige po, walang problema. Kaagad namang pumasok sa kitchen si Rain. Magandang araw po. Ako po yung bagong empleyado, dishwasher po. Bati niya. Good luck, iho. Saad ng mga staff. Kaagad namang nagligpit si Rain, ngunit sa hindi sinasadya, ay dumula sa kanyang kamay ang isang plato na kaagad namang narinig ni Sir Ari. Ano ba yan? Ikaw, kabago-bago mo dito, ganito ang ginagawa mo? Babayaran mo yan, hindi yan libre. Galit na sigaw nito. Sige po sir, pasensya na po. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko. Natatakot na sumagot si Rain. Sahod? Kung tatagal ka pa rito, isang pagkakamali mo na lang. Bulyaw nito sabay ali. Naku iho, masama talaga ang ugali niyan. Ilan na sa amin ang nag-resign na tinanggal niya. Masama ang ugali niyan. Kaya dapat masanay ka na. Ay, ganun po ba?
Nakakatakot naman po. Kaagad namang gumabi at natapos ang trabaho, kaya't nakauwi na si Rain. Kinabukasan, nadatnan niyang puno ng basag na plato ang kitchen. Halika nga ditong bata ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi mo inayos kagabi ang paglalagay ng mga plato. Kaya ayan, ngayong umaga, eto, basag-basag. Sinisigawan habang pinipingot si Rain. Aray ko po, tama na po, sabi ni Rain. Titigil lang ako kung may pambayad ka na sa mga to. Kabago-bago mo, tanga-tanga mo sa trabaho. Sigaw pa nito. Kaya wala nang nagawa si Rain, kundi tawagan ang kanyang daddy. Hello dad, pumunta ka po dito sa restaurant. Kaagad namang pumunta ang daddy niya. Anong nangyayari? Anak, okay ka lang ba? Dad, yang si Sir Aris, masama yung ugali niya. Gusto niyang akuin ko yung pagbabasag ng mga plato at bayaran ko. Tsaka yung ibang staff niyo, matagal nang nagtitiis sa ugali niya. Aris, anong ginawa mo sa anak ko? Ni minsan, hindi ko nasaktan yan. Bago ikaw? Galit na sabi nito kay Aris. Sir, hindi ko po alam na anak niyo pala siya. Lumayas ka na. You're fired. Galit na sabi ni Boss Arthur. Sir, let me explain everything po. Wala ka nang dapat pang maipaliwanag sa ginawa mo sa anak ko. Sapat na yun para patunayan ang totoo mong kulay. Pinagkatiwalaan kita, Aris, pero nagkamali ako. Wala namang nagawa si Aris kung hindi ang umalis. Simula noon, si Reyna ang nagpatakbo ng restaurant at may maayos ng pakikisama sa mga empleyado.